Simula nung na-convert tayo, simula nung na-bautismuhan tayo, pwede mong tanungin yung sarili mo. May nagbago ba? May nagbago ba sa akin? Dapat mayroon. Dahil yung laging dinodrawing ng mga yung stairway to heaven, sa old self mo, at saka sa new self mo, dapat may pagbabago na dito. Kung dati umiinom ka dito ng sabihin natin 3 bote ng beer, dapat dito siya na lang. Hanggang mawala. Dahil nagbabago, nagpapabanal tayo eh. Nakadepende sa'yo kung anong tatakin mo buhay. Magpakasama ka, magpakabuti ka. Ang sabi sa Revelation 22:18, ang liko ay magpakaliko pa. Ang marumi ay magpakarumi pa. Ang matuwid ay magpakatuwid pa. Ang banal ay magpakabanal pa. Ito yon sa tweeting. Pero dahil sa lawak ng pag-ibig sa atin ng Diyos, John 3:16, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Kahit na may free will tayo, nagbigay ng paalaala ang Diyos. Sa Deuteronomy, ang sabi niya, piliin mo ang buhay at huwag ang sumpa. Deuteronomy 29:30-19. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong mga bibig. Kahit na may free will tayo, nakadepende sa'yo kung anong piliin mo, mabuti o masama. Nagbigay na paalaala ng Diyos. Ano yan? Piliin mo ang buhay. Dahil ang gusto ng Diyos, sa 1 Timothy, verse 4, gusto niya lahat ng tao maligtas. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga po, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Now, lagi natin tatandaan na tayo ay mga Kristiyano, naka-alib sa iglesia, na sumusunod sa yapak at hakbang ng ating Panginoon Kristo. Kailangan mayroon tayong pagbabago paunti-unti. Dahil ang title po natin is paano maging isang magandang halimbawa. Practical application po ito. Pagsikapan at pag-aralan natin maging magandang halimbawa. Paano? Kung dati sa old self mo, mabilis kang magalit, sabi natin, halos araw-araw nagagalit ka. Unang halimbawa, kung dito, 1 week, halos galit ka, sa new self mo, dahil gusto nagpapabanal tayo, boss mo naman kahit na 4 days na lang. Hanggang mawala. Dahil tinitrain po natin yung sarili natin eh. Kung paano maging magandang halimbawa sa iba. Hindi magagalitin. Hindi matampuhin. Dahil sa matampuhin, konting salita lang, hindi na kumikibo. Tatampo agad. At tapos yung tampo na yon, hanggang tumagal, hindi na naalis sa kanyang puso. Hanggang nakamatay na, hindi na humingi ng tawad. So yung binasa natin nung nakaraan sa 4:26 ng Ephesians, hindi naman tayo magagalit eh. Pero huwag tumagal ang ating galit. Hindi mayabang. Isa yan sa pwede natin gawin upang tayo maging magandang halimbawa. Hindi mayabang. At saka wala naman po talaga tayong dapat ipagmayabang sa mundo ito. Yung posisyon mo, pera, yaman, buhay, saan nagmula yan? Sa Diyos yan. Ipinahiram lang sa iyo lahat. Kahit yung sarili natin buhay, yung katawan natin, hindi sa atin ito. Sa Diyos ito.
Kaya wala tayong dapat ipong malaki sa mundong to. Wala tayong ipagmayabang. Dapat maamo, mahinahon, mapagkumbaba. Ilang beses binanggit sa banal na kasulatan yung mapagkumbaba. Hindi ko lang nailista dahil hindi na nasama sa aking paksa. 7, may malasakit. Meron kang malasakit sa kapwa. Yung simple pagtulong. Naalala ko nung ako po ay elementary. Sinasabi sa akin ng teacher namin, sa pagmamalasakit mo sa iyong kapwa, kung pwede mong tulungan yung mga matatanda na yung mga simpleng bit-bit na mabibigat, isa yon sa pwedeng pagtulong. At nakakita-kita lang may malasakit kasi yung kapwa. Matulungin, mapagmahal sa magulang. Nasa Ephesians po yan, 6, 1 and 2, patuloy, mapagmahal sa magulang. Kasi marami ngayon na hindi na, parang binabaliwala na lang yung mga magulang. Sinisigawan yung magulang, hindi na sinusunod. Matulungin sa iba, pero sa magulang hindi. Mahinahon sa iba, pero yung mga magulang sinisigawan. Dapat maging magandang halimbawa po tayo. Isa ito. Ito lang yung mga tools. Ilan lang to sa mga tools? Marami hindi po. Naisama dito yung love. Kasi matadaanan din po yun ng ating paksa umumya. So, ilan lang ito sa mga halimbawa upang tayo ay maging magandang halimbawa sa ating kapwa. Yan. Ito po yung sinasabi natin kanina. Wala tayong dapat ipagmalaki sa mundong to. Dahil lahat ng tinatangkilik mo, pera, ari-arian, bahay, lupa, tintalino mo, sasakyan, lahat yan nagmula po sa Diyos. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikaw ay may pera, hindi mo pwedeng ipagmalaki kung ikaw ay may posisyon, may bahay. Dahil anytime, sabi nga ni Brother Chai, isang pitik ka lang ng Panginoon, isang pitik ka lang ng Diyos, mawawala lahat ka. Ang bilin po sa atin ay magpakumbaba. Ito yung time na bilang isang alipin ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos, may time ba? May time. Minsan ba sa buhay natin, sumasakit sa isip natin, paano kaya ako makahingi ng ibang tao na madala ko sa iglesia? Nasasakit po ba sa isip natin? Kung baka puro trabaho na lang, paano ako kumita ng pera? Dahil kasama to sa ating gawa, sa ating duty. Matthew 28 verse 18 to 20. Nahuwi mo, ibang aral ang salita ng Diyos sa iba. Naiisip mo din ba paano kaya ako maging kaaya-aya sa Diyos sa araw na ito? Sa buong isang araw lang naiisip natin na naging kalugod-lugod ba ako sa Diyos ngayong araw na ito? O paano ko mapagliliguran ng Diyos? Dahil sa paggawa na mabuti, ayon sa Hebrew, sa paggawa na mabuti, ang Diyos ay totoong nalulugod. Hebrew chapter 13 verse 16. Datapwat ang paggawa na mabuti at ang pag-abuloy ay huwag mong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So sa paggawa ng mabuti, ang Diyos ay totoong nalulugod. Nandito tayo upang i-please yung Diyos, hindi yung tao. Ito po yung ating pinakapaksa. Intro lang po yung kanina. So, ito siya. Kung paano tayo maging magandang halimbawa, ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, ito po yung halimbawa ng hermeneutics ko eh. Pwede natin pasukan ng hermeneutics ito, tinuturo po ni Brother Chai. Huwag kang makin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya